Welcome to Donmar TV News Channel. To the proposition that I run for Vice President, medyo I'm sold to the idea. So, meaning to say, I am seriously thinking of running for Vice President. Pero Sandali. May sasagutin lang ako. Sagutin natin yan, si Jean. I-on natin, ha. Jean, on kita. Sabi niya, bakit laging wala si BBM sa usapan, Banat Bay? Tanungin kita, asan ba si BBM for 6 years? Sumagot ka nga. Sumagot ka. Ikaw ang sumagot. Hindi, di ba? Ibabato ko sa iyo yung tanong mo. Bakit wala sa usapan si BBM? Asan si BBM for 6 years? Ha? Sa ano ni Pangulong Duterte, asan siya? Tapos ganyan papasok nyo, sasabihin nyo, bakit wala si BBM sa usapan? O, asan ba siya? Ibabalik ko sa iyo yung tanong, asan ba siya nung namomroblema si Pangulong Duterte for 6 years? Na binabanatan siya, asan siya? Kaya na naman kayo eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayong ihirit, sasablayin ko kayo dito. Pasok! Tuloy. pwede ba na tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President sa eleksyon 2022? Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, ang Korte Suprema ang makakasagot niyan. Sa Article 7, Section 4 ng Konstitusyon nakalagay, hindi eligible o hindi pwede ang isang Ayan ang linaw, for any re-election. Alam mo, siguro yung mga abogadong maalam, ha, yung mga abogadong maalam, siguro pinagtatawanan nila yung mga kumi-question dito. Ang linaw na re-election. Wala naman sinabing, ewan ko ba, pati presidente sa anumang re-election o pagkakahalal ulit. Whether running for vice is pilitin mo daw ba ipasok sa usapan si BBM. Sige ha, kayo nagsabi niyan, ipipilit ko ipasok si BBM ha. covered by that is the question. But running Tama ka for dyan, legendary. Pasok natin. mayor or for congressman, ginawa na yan, di ba? Tsaka baka ang purpose nila, pag na-elect na siya, yung kanyang running mate will resign and he will move up as president. The argument of those who say it cannot be allowed is because you succeed. Let the Supreme Court decide. Handa si dating COMELEC chairman at isa sa mga miyembro ng Constitutional Commission na mismong sumulat ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na questionin ang legalidad ng pagtakbo ni Duterte bilang Vice President kung Sige na, questionin mo sa Supreme Court para pagtawanan ka. Go! itutuloy niya ito. The most important people who should be filing are the candidates, the other candidates. But if nobody files, I'm willing to file. Taliwas raw ito sa intensyon ng konstitusyon laban sa pag-abuso. Kaya nga raw naglagay sila ng mga term limits, isang term sa Pangulo, 2 term sa Vice President, 2 term na tig-6 na taon sa mga senador at 3 magkakasunod na term na 3 taon sa mga congressman at local officials. To allow a president to run as vice president would open the back door to a term in office even longer than the replaced provision of a maximum of 8 years. Isang term na may kabuuang 6 na taon lamang ang gusto ng 1987 Constitution para sa isang Pangulo. The prohibition on holding the presidential office for more Hirap na hirap siya ipaliwanag, ano? Hindi totoo, hirap na hirap silang i-justify, no? Kasi paano mo i-justify yun? Ang linaw dun sa kontrata, oh. than 6 years. Ay, kontrata, konstitusyon, oh. There's only one exception as provided in Article 7, Section 4 of the Constitution itself. The case of a vice president succeeding to the presidency if she has not served more than 4 years as president, as in the case of Arroyo. That's why Arroyo was able to serve as president for 10 years. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, pwedeng tumakbo si Duterte bilang Vice President. Hindi Abi Isobe, salamat po. raw dahilan para i-disqualify siya dahil sa posibilidad na maging Pangulo ulit siya kung mamatay, mag-resign, mapatasik o incapacitated ang nanalong Pangulo. Hindi raw ito paglusot sa Article 7, Section 4 ng Konstitusyon dahil succession daw na may tuturing ito at hindi re-election. Yon, palakpakan. Tamo nga naman eh. Kasi alam nyo, ito what's the difference between Monsod, itong si former Associate Justice Mendoza?
siguro ito si Mendoza, hindi siya political. Hindi siya, wala eh. Ano na siya eh, retired na, hindi political. Alam naman po natin sila Christian Munsod, mga amuyong yan, mga dilawan yan, eh, di ba? Pati yung kanyang asawang si, yung dilawan din yun, eh, sobrang dilawan yun. Alam naman natin yung mga yan, na talagang pipilitin talaga nila, pipilitin, baliin kung ano may nakasulat doon para sabihin na hindi pwede si Pangulong Duterteng tumakbo. Pero yung talaga mga mauutak, katulad nito ni former associate, although sinabi niya, ang ganda nga na sagot niya, pakinggan natin. Ha? O pagkakahalal muli. He succeeds. So the word is succession. Maihahalin tulad nga ito sa pagtakbo ng isang Pangulo sa Kongreso. The Constitutional Commission could have been very clear in prohibiting him from any kind of election that might lead to the presidency. Sabi rin ni Justice Secretary Minardo Guevara, re-election lamang sa parehong posisyon bilang Pangulo ang bawal sa konstitusyon. Oo. Kung gustong ipagbawal ng konstitusyon ang succession pagkatapos makumpleto ang term ng isang Pangulo, ay madali naman na nailagay ito. Eh yun na nga eh. Sabi ko na nga lang eh, sorry, wag kayong magagalit, pero tanga rin yung mga ayaw magpabago ng konstitusyon. Tapos ngayon magagalit kayo at sasabihin ninyong, hindi kasi ganito, kasi ganito. Eh di sana kung hinayaan yung baguhin yung konstitusyon, tas sinulat ng malinaw doon, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. O, di ba? Sabi ni Justice Mendoza, nasa Pangulo na raw kung tatakbo ito bilang Vice President. Well, maybe there may be some restraint should be exercised by the president with regard to that. But we are speaking simply here of any possibility that he might run for a position like that, which might lead him again to the presidency. Morally speaking, I don't think there is anything wrong. Morally speaking, sir? Well, Ito naman talagang ididi niya. Morally speaking, sir? Wala nga daw wrong. Morally speaking, sir? Ha? Totoo ba yan? Tessie Tajima, salamat po. Ha? Welcome to Banateros. so probably as a matter of propriety, since he already became president, he should not again aspire for any position Hindi ba tuloy yung sinabi, di ba? Ay, kasi like that. But that's all up to him. It's a matter of propriety. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala nakalagay na tiyak na pagbabawal kaya pwedeng tumakbo ang Pangulo bilang Vice President at kung iakyat man daw ni Munsod ang kaso sa Korte Suprema ay matatalo raw ito. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ay, nako, Hindi yun. natutulog ang... Ay! Ito naman si, natatakot, nagugulat ako. Parang merong espiritong... Ay, nako, ganyan talaga eh. Sabi ko nga hinayaan nyo yan eh. Ang tagal-tagal. Mantakin nyo, eto di ba? Ever since, noong natapos si Cory Aquino, mga sumunod, except ata ewan ko I think, pati ata kila Ramos yun eh. Matagal nang gustong baguhin yung konstitusyon. Ano ang laging sinasabi ng mga tao? Laging dinudumihan. Laging sinasabing cha-cha-cha-cha-cha-cha. Alam mo yun, lagi nilang ginaganyan. Bago cha-cha, bago pagkain mo na bago cha-cha-cha-cha-cha-cha. Which is ngayon, sa totoo lang, ang dami namang mali eh. Ang daming mali dyan sa konstitusyon na yan. Even doon sa, di ba, lagi nga sinasabi ni, itong advokasya ni Jimmy na tungkol doon sa, yung sa pagpasok ng mga bidding-bidding, yung mga ganyan. Alam nyo, iba talaga eh. Kasi noon, ginawa nila yung konstitusyon na mga praning sila. Ano ibig sabihin praning? Praning sila na maibalik kay Pangulong Marcos doon. Diba? Napraning kasi sila noon eh. Kasi syempre, alam mo naman, pag mang-agaw, yun ang feeling kong nangyari sa kanila noon. Feeling ko lang naman, napraning sila, dahil inagaw nila, talaga namang inagaw nila kay Marcos yung kapangyarihan eh. Talagang literal na inagaw nila. Pinatalsik nila si Marcos, pinalipad sa Amerika. Inagaw nila, in other words.
So, nung gumawa silang konstitusyon, siguro napraning lang sila o sulat sila ng ganito, o ito dapat nating gawin para ito minadali na pati yung martial law, basta yung martial law kailangan ang Congress dito sila makikita mong tanga eh. Sorry okay magagalit pero totoo naman eh. Sinabi nila yung martial law na kailangan sang-ayunan ng Kongreso. Ang protection nila doon para hindi daw abusuhin yung martial law. 'Di ba? Parang ganyan. Ang problema, hindi man lang nila naisip, ang presidente naman din talaga ang may hawak ng Kongreso kahit bali-baliktarin mo pa man din 'yan. 'Di ba? Kaya nga nung nanalo si Pangulong Duterte, lahat ng ibang party nagpunta sa PDP. Kasi nga yung flaws ng dito pa lang sabit na. Pagdating sa budget, tingnan nyo sa budget pa lang, paano masasabing sablay ang konstitusyon natin? Sasabihin nila independent ang Kamara, tinanggal na yung mga DAP-DAP, ganyan-ganyan. Pero in terms of deciding saang lugar ilalagay yung budget, nasa executive rin yun. So pag nilagay niyan, pag ikaw, pumabor ka sa akin, kunwari ikaw, congressman ka, kinakampihan mo ako, sip-sip ka sa akin, PDP ka. Basta lumipat ka sa partido ko. Bibigyan kita ngayon ng budget. Budget ng ganito, DPWH, kunwari magtatayo sa iyo ng mga tulay-tulay. Tapos pagtayo ng tulay mo, ipagyayabang mo ngayon yan. Dahil sa akin na patayuan natin ng ganito. Di ba? So ano ngayon ang gagawin ng mga congressman? Di sisip-sip na sila sa presidente. Tama mali. Kasi nga doon sa budget, nakasalalay na sa executive. Pero iniiwasan nila na maging diktador ang presidente. Pero yung sistema kung paano gawin yung budget, ganun talaga. Sisip-sip talaga sila sa presidente. Yung presidente pa rin magdi-decide.